wisdom of God is His loving plan to save us through Jesus. It is the wisdom which proclaims the salvific merit of the cross of Christ. The second reading. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. There is, to be sure, a certain wisdom which we express among the spiritually mature. It is not a wisdom of this age, however, nor the rulers of this age, who are man-headed for destruction. No, what we utter is God's wisdom, a mysterious, a hidden wisdom. God planned it before all ages for our glory. None of the rulers of this age knew the mystery. If they had known it, they would never have crucified the Lord of glory. Of this wisdom it is written, eyes has not seen, ears has not heard, nor it has so much as dawned on man what God has prepared for those who love Him. Yet God has revealed this wisdom to us through the Spirit. The Spirit scrutinizes all matters, even the deep things of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise to acclaim the Holy Gospel. Lord be you. And also with you. The proclamation of the Holy Gospel according to Saint Glory to you, Lord. Peter said to his disciples, I tell you, unless your holiness repent that of the scribes and Pharisees, you shall not enter the kingdom of God. You have heard the commandment imposed on your forefathers. You shall not commit murder. Every murderer will be liable to judgment. What I say to you is, everyone who grows angry with his brother will be liable to judgment. You have heard the commandment, you shall not commit adultery. What I say to you is, anyone who looks lustfully at a woman has already committed adultery with her. Heard both other, make good to the Lord all your pledges. What I tell you is, do not swear at all. Say yes when you mean yes, and no when you mean no. Anything beyond that is from the evil one. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hindi ako type ng makroponong iyon. Last Sunday po, in-announce po natin that there are the possibilities of changes this coming February 27. Pwede pong tayo'y mawawala na sa ABS-CBN sa February 27, sa Studio 23. Hindi po natin alam. There are the possibilities of changes of stations or of time slot. Kaya po last Sunday, na-request po natin ang inyong dasal na dalhin tayo ni Lord kung saan dapat tayo na andon. But at the same time, we also requested those who are watching us on television na kung pwede, sabihin nyo nga sa amin, ito po bang programang ito'y may katuturan
Ito po bang programang ito ay dapat nating ipagpatuloy? Ito po bang programang ito is blessing you one way or another? Kaya po ngayon, gusto ko pong bigyan pasasalamat yung lahat pong tumawag. Sa awa po ng Diyos, hindi po natin alam na ganito po pala, ang ating pong tinanggap na emails mula po from different places ay umabot po sa 454 emails. Ang text messages po hindi masyadong marami. 50 pages of text messages. At ang ating pong hits sa ating Facebook ay umabot na po sa 2,100. Sa ngayon po, tumanggap din tayo so far ng mga tawags, live calls, telling us, please huwag kayong mawawala sapagkat nabibless po kaming sobra, may mga ibang umiiyak pa. The calls came from Israel, Belgium, USA, Canada, Italy, Singapore, Japan. Pero yung mga emails po na 454, at gusto ko po silang pasasalamatan, ay nanggaling po sa Canada, Japan, United Arab Emirates, Dubai, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Norway, France, United Kingdom, Singapore, Germany, Qatar, USA, Switzerland, Korea, Vietnam, Belgium, Africa, Wales, Shanghai, Taiwan, Denmark, Iraq, London, Kuwait, Spain, Greece, Lima, Peru, Scotland, Italy, Finland, Tunisia. Hindi tayo masyadong pinanunood pala. So far, ang bilang po namin, tayo po'y napapanood in 37 countries all over the world. At ang aking mga kapatid na kapariang Pilipino sa United States, ang sabi sa akin, batiin mo naman kami kasi kami din nanonood. Kaya sa mga kapatid kong kaparian, hi, hello, binabati ko na kayo. Salamat po sa inyong mga pagtawag, sa inyong mga text messages, sa inyong mga emails. We will try very hard na sana po itong ating television mass will continue to be aired at napapanood. Kasi grabe, super inspiring ang mga dumadating pong messages. May isang nagsabing, ako po'y isang dating Muslim, ngayon po'y naging Katoliko ako. Sa inyo ko lamang po napapakinggan kung ano yung aking piniling bagong daan na dapat sundin. Please, do not disappear. Meron pang isang babae, ang sabi niya, yung anak ko po ay may deficiency hyperactive disorder. 7 years old lang po ito. Pero Father, pag siya'y tumutok na sa television at akong ginigising, this child who cannot stay long in anything stays for 1 hour before the television para lang mapanood ng buo ang ating pong misa. Marami pa pong mga request na kung ano-ano pa. And please, we pray together na sana po the Lord will make us to decide what is best para po sa programa pong ito. That obviously para sa amin, ikinagulat po namin itong mga survey na dumating na tayo po pala'y talagang nagiging blessing na para po sa mas maraming mga Pilipino, lalo na po na mga Pilipinong nasa abroad. Ang ating ebanghelyo po sa araw na ito, simple ang dating. Pero parang nagkatugma-tugma ang first reading, ang second reading, at ang gospel reading sa araw na ito. Sapagkat sabi nga kanina ng isang pari namin, parang ito'y Morality 101. Itinuturo sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging nakakatuwa sa harapan ng Diyos. Para sa mga Hudyo, sundan mo ang 613 na mga batas ni Moses ayon sa mga batas na ginawa nung kanilang pong mga ninuno. Para sa ating mga Katoliko, simple lang po ang itinuturo tungkol sa paano tayo magiging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Number 1 po ito. Ayon sa unang pagbasa, alam ba ninyo that when you speak of morality, it is always, number 1, a choice. You cannot judge a person na napuwersa. You cannot judge a person na napilitan. Morality firstly says, the person
has made